Hello subscribers and viewers, WaluTube again. So kumusta po lahat? So medyo matagal din ako nakapag-vlog uli. So may papag-usapan tayo ngayon, no, sa mga nangyayari nung nakaraang araw at yung bago-bago pa lang na announcement, no, from IPO, no, in regards the cancellation of trademark in Tape Inc, no, yung cancellation related pa rin ito sa entertainment at saka yung cancellation sa trademark daw. So naglabas nga po daw ng update yung IPO Philippines. So ito po yun, papakita ko sa inyo. Yan, naglabas ang update. Ayan pong date niya, makikita mo naman. Galing po ito sa Daily Tribune. So 2 days ago pa ito. So medyo ngayon ko rin nabasa ito. So, ang nakalagay dito, ito pakita ko sa inyo para may reference ko anong link, anong kan. Okay, Tape can still use it Bulaga. Ito ang sabi ng IPO Philippines. So, kinlaro na po, no? Kinlaro nila, no? Kasi itong mga Immoral Natics kasi, masyado kasi excited. Na-award na raw, nabibigyan na raw ng si Joey, si GDL. No, so magaling sila mangunguna, no, pinapangunahan na nila ngayon ang IPL kesyo kinancel yung trademark ng It Bulaga Tape Inc na registration, no. So ito kinalaro nila na sabi ng IPO Philippines sa nung December 4 ruled that the trio were the rightful owners of the It Bulaga trademark, giving way to the testimonies and explanation given by Soto Brothers and De Leon. Sabi na dito daw. So, in an interview naman from attorney Roel Barba from the IPO Director General said, until and unless the decision, makinig kayo mga Immoral Natics, until and unless the decision is decided by the Supreme Court, it is not yet final and executory. So alam mo ba yun mga Immoral Natics, ha? Not final and executory. So pinlaro yan ng IPO Philippines, no? So napahiya na naman kayo mga Immoral Natics tsaka mga cancer vlogger. Ito na naman ang patunay, proof na kayo dyan sa kabila mga source kayo ng fake news at mga pagsisinungaling, no? Magaling kayo magsinungaling diyan sa kabila. So dahil nga lang na, pakapalan na kasi tayo ng mukha dito. Kaya ayun, pakapalan ng mukha din para magpadala na magbigay ng maling impormasyon, maling mga kuro-kuro o maling balita na kesyo ganito, kesyo daw, at sinabi nyo pang na-award na raw ni Joey De Leon yung trademark. So kinlaro, kinlaro. This is from attorney Roel Barba from IPO Director General. It is not yet final and executory. Makinig ka, lalo ka na models, makinig ka, ha. Lagay mo yun sa kokote mo. Okay? So yun ang sabi dito, ha. Baka sabihin yung fake news. Ayun yung link, Daily Tribune. Pwede nyo rin punta ng IPO para to confirm that. Pero alam ko hindi pupuntahan yan kasi mapapahiya na naman kayo times 3. Okay, mga Immoral Natics, no? So yun. So mayroon akong video na paparinggan sa inyo at magre-react tayo, no? Ito is video to from Models of Manila. Pakinggan natin. Yesterday nag-file ang pinakapunto ni Attorney Maggie pagdating po doon sa kay Joey De Leon na trademark. Hindi pa daw na-award kay Joey De Leon. Okay, hindi pa lumalabas yung kanyang trademark registration. Thank you Ma'am Sara de Guzman, 50 stars. So, hindi pa na-award kay Joey De Leon, hence hindi pa pwedeng gamitin ng TVJ yung pong It Bulaga. At parati niyang sinasabi na sa website daw ay wala pa. Okay, wala pa sa website. Sa website, sa kanila pa rin daw nakapangalan. Ang punto ko naman dyan, yung website, nadi-delay yan. Hindi naman pwede naman mangyari yun na hindi pa na ipapasok, na itatay. So,
lumalabas na mga desisyon ng IPO. Okay, so yung pagdating po sa in-apply ni Joey sa yung number 41. Oh, ayan Mark. Tignan mo. Tignan mo ngayon yung statement mo, Mark, Models of Manila. Hindi ka ba nahiya sa statement mo yan? Again, ulitin ko. Sinabi ng IPO, Director General, is not final and executory. Napakasimpleng words yun. Hindi mo naman siguro, naintindihan mo naman siguro yun, Mark, Models of Manila, di ba? Dito ko napaisip, ha? Alam mo ba, Mark, nung hindi pa ako nagbablog, nanonood ako lagi sa videos mo tsaka vlog. At bumibilib ako sa'yo. Kasi yung lahat ng vlog mo, may common sense, totoo, at organic na organic talaga. Okay? Pero, nung nandito ka na at napasali sa kulto ng mga immoral natics, Mark, nahawa ka sa kabulukan nila. At tignan mo ngayon yung mga vlog mo. Ito, pinaringgan natin. Tignan mo yung vlog mo. Nakakahiya. Sinabi mo, anong rason mo? Hindi pa raw na-update sa website? May delay daw? Hello? Mark, for God's sake, kung nabubulok na yung utak mo, much better siguro, huwag ka nang bumalik sa mga Eskonian. Kasi mahahawa rin kami sa iyo. Bulok. Nabubulok na. Dahil diyan sa kaka-depensa mo at kaka-join in mo diyan sa mga immoral natics at saka mga cancer vlogger. Anong nangyari, Mark? Anong nangyari, Models? Anong nangyari sa mga vlog mo? Naging basura na rin. Naging junk foods. No? So ito. Pakinggan ulit. Classification 41, di ba? Sabi nila, appealable for 30 days sa Director General yung pong denial of appeal. So kasi ang nangyari dun kay Joey De Leon, di ba? Na-late sila ng pag-submit. Hindi tinanggap ng IPO yung kanilang mga statement. O kasi dahil daw sa isang technicality. In-explain niya yung kanina, medyo nalito ako medyo hindi ko masyadong maintindihan kung bakit sila na-late ng pag-submit. Pero either way, hindi nila dapat pinaabot dun sa mga huling araw bago sila nag-submit. So, i-contest nila yon sa Director General ng IPO para hindi ma-deny yung kanilang sinubmit. So, yun, nandun pa lang tayo sa apila para makapasok yung kanilang pag-deny doon sa yung pag-appeal doon sa pag-submit ni Joey. So, pag lumabas yung kay Joey, panibagong appeal na naman siguro yon. So, pwedeng ganun yung kanilang gawin. Kasi tinatanong ko, di ba, bakit sila mag-a-appeal? Wala pa namang lumalabas kay Joey. Yung pala, i-appeal nila yung pag-deny doon sa pag-kontra nila dito kay Joey. Yung na-late. So, Mark, Models of Manila, intindihin mo. Ito, intindihin mo. Habang itong kasong ito ay nakabinbin sa Korte Suprema at saka sa Korte, ito tandaan mo, kung may argumento o may statement na nire-release si Atty. Maggie, valid po yan. Valido po yan. At wala kang karapatan na i-disagree mo yan. Kasi kahit pa yung statement din sa kabila, kahit kay Atty. Buko, valid po yan. So, both statement from the both sides are valid until the judge or the Supreme Court or any justices will decide what will be the final decision on this. So Mark, ang magdi-decide lang yan either judge or yung Supreme Court. So please lang, Models of Manila, huwag mong guluhin ang isip ng tao at huwag mong muling sabihin na hindi ka agree. Kasi wala kang karapatan na hindi ka ma-agree. Masabihin mo hindi ka ma-agree kasi hindi ka abogado. Wala kang experience sa ganitong klaseng kaso. You can react, but you cannot say that mali si Atty. Maggie, mali ganito. Kasi sa totoo lang, tama ang statement ni Atty. Bucos, tama ang statement ni Atty. Maggie. Kasi sa korte pa yan. Okay?
So, yun lang models, no? Paminsan-minsan naman, no? Dahil paminsan-minsan gamitin natin ang utak natin, no? Kasi pag nung time na andyan ka na sa mga nasa kabila at sa mga bulok, yung utak mo nabubulok na rin eh. Kaya please lang, no? Ibalik mo yung pagkaroon ng common sense, no? Yun, no? Wag mong kopyahin yung mga immoral natics na bash na walang kabuluhang pangbabash. Okay? So, sige po, continue tayo sa commentary mo about dito. Basically, yung na-link na sinabit nila, ilalaban nila sa Director General na tanggapin. So, dahil for maraming mga technical na reasons, diba? Susubukan kong intindihan, nahihirapan din ako eh. So, oh, tignan mo, Mark. Nagre-react ka dito, nahihirapan mo pang intindihin. So, ibig sabihin, walang credibility, to react on this kind of matter. Dahil hindi mo nga maintindihan mismo. Tapos sasabihin mo, hindi ka mag-agree kay Atty. Maggie yung nirelease na statement niya nung time na ang tip ay sumagot sa mga katanungan about sa trademark cancellation. So, hindi mo nga maintindihan to eh. So, this is the proof. Mark. So, models. So, please lang, models, no? Please lang. Ibalik mo yung utak mo sa taas. Huwag mong ibaba yung utak mo papuntang talampakan. Okay? nila doon. Diba? Tapos, yun yung isa. Okay? So, yung pangalawa, yung pong cancellation ng kanilang Bulaga trademark. So, kalaruhin natin dalawa yung kanilang inaapila. Una, yung kay Joey De Leon, na sinabi ni Atty. Buko na na-award na. Sabi nila, hindi pa daw na-award. Sabi nila, wala pa sa website at sinusubukan pa nilang pigilan yung pag-award. Yun yung una kay Joey De Leon. Pangalawa, yung pong cancellation ng trademark nilang sarili. Okay, so yun naman yung pangalawa natin. Siyempre, Mark, may karapatan silang to appeal. Kahit ngayon sa side mo o dyan sa mga bossing mo, you have the rights to appeal. Ganun ang batas Pilipinas eh. So, huwag mo silang pipigilan at huwag mo ring gawan ng masamang komentary ang ganito. Kasi, nasa korte pa to eh. So, hindi pa natin alam kung anong mangyayari. Malay mo in the future, lalo na naman kayong mapapahiya sa pinagsasabi nyo. Lalo na yung mga cancer vlogger dyan. Ano-ano na lang pinagsasabi, hindi iniisip pinagsasabi nila. You know? You only prove your stupidity on this. You only prove your stupidity. Totoo lang. Appeal nila yun. Ito yung mga rason po na sinabi po nila. Okay? Ito. So sabi po nila, ito yung pinaka-main argument nila. I-explain ko na din sa inyo. Ang sinasabi nila Atty. Buko at sinasabi din ng desisyon ng IPO, yung creator ang may karapatan sa trademark. Okay? Sinabi yan ng IPO, ng desisyon nila. Ang Mark, ulitin ko sa'yo. Pinangunahan mo naman ang IPO. Sabi ko nga sa'yo, this is not final ang executory. Dapat alam mo yan, models. Bago ka magkomentary dito, nagtanong ka muna ng abogado. Huwag naman yung abogadong pulpol, yung abogadong may alam sa ganitong kaso. Sinasabi mong may karapatan ang creator. Pwede. But, when you are employed on a specific company and you invented a specific product or specific any kind of product or name, there is a possibility na ang kumpanya talaga ang may-ari niyan. Ha? Tapos, walang problema. Kaya sasabihin ni GDL na binabayaran siya dahil sa title na yan. Ang tanong, sino ngayon ang may business permit? Sino ngayon ang nagbabayad ng buwis? Si GDL ba? Sino ngayon nagbibigay niya ng sahod? Sino nagbibigay ng allowance, pera? Sarili ba niya? O si Tape Inc? Yan ang tanong dyan.
So wag mong sabihin na ang creator ang may karapatan kasi hindi ganyan. Kasi kung lahat ng creator na gumagawa ng logo, gumagawa ng pangalan, sinasabi mong sila na ngayon ang may pwede silang pumunta dyan sa IPO at i-claim nila yung gawa nila at ipapa-trademark nila. Yan kasi yung gusto mong sabihin para lang mapabor ka doon sa mga immoral natics Diba? So you only prove your stupidity again. Sabi nila, Attorney Maki, hindi daw exactly ganun. Hindi daw porket creator ka, sa'yo yung trademark. Ang sinasabi niya, ayan! Hindi mo pa maintindihan yun? Hindi sa lahat ng pagkakataon pwedeng ipa-trademark ng creator yan. Kasi nga, matagal nang narehistro yang 8 Bulaga under by Tape Inc. Incorporated. Ibig sabihin, may nag-claim na yan, may nag-register. Ilang taon na yan sa kamay ng Tape Inc. Ngayon, kini-question mo ang ilang taong hawak ng Tape Inc. na pangalan. Ngayon, kini-question mo. Pero kini-question mo sa panahong nag-away-away sila. So, saan ngayon ang good faith niyan? It is considered bad faith already. Dahil nag-aaway kayo, tsaka mo na kinlame yung pangalan. Dahil masama ang loob mo sa isang kumpanya, tsaka mo na kinlame yung ginawa mo or yung pangalan, tsaka mo na pina-trademark. Di wow. So, hindi ganun, Mark. Porque creator ka, pwede mong i-claim o pwede mong ipa-trademark. Depende sa sitwasyon yan. Lalo na ngayon yan na na-proof naman na for how many years hinawakan ng tape yung pangalang 8 Bulaga. So kaya nga kailangan ng korte yan para yung bubusisiin ngayon ng korte yan kung sino nga ba talaga ang legit na gumamit sa pangalang yan. So wala pang final and executory na decision. So kahit sino sa atin wala pang makapagsabi. Pero kung ako lang tatanungin mo, hinahawakan na yung taping na ilang taon So it's already been proven. Ilang taon na how many years nahawak ng taping yung 8 Bulaga? Okay. Hindi naman siguro, wag naman gawin ni GDL stupido ang korte o IPO na hindi niya sabihin niya hindi alam. Ano siya, hangal? Ano siya? Ilang taon, syunga sa isang taon? Akala ko mahenyo siya. Ngayon sinasabi niya yung sa sarili niya, syunga siya. Bakit? Hindi niya alam na pinarehistro at pinatrademark ang 8 Bulaga ni Tape? Ha? Sino maniniwala niyan? Lokohin yung lolo yung panot. Dalawang basihan daw na sa'yo ma-award yung trademark ay either through registration or through prior use. So, ibig sabihin, kahit gumawa ka ng, may idea ka, gumawa ka ng isang trademark, kapag hindi mo nagagamit, hindi mo pwedeng angkinin yung trademark na yun. So, wala namang question sa kanila na si Joey De Leon ang gumawa. Pero ang sinasabi nila, ang gumagamit daw, hindi si Joey De Leon, si Tape. Therefore, si Tape dapat ang may-ari ng trademark. Dahil 44 years nang ginagamit ito. Tapos nagsasite siya ng... Oh, imagine mo. 44 years nang ginagamit ni Tape Inc. Tapos sasabihin ni GDL at yung self-proclaimed Hinyo Master na hindi niya alam. So ngayon, gina-justify nyo ngayon? O gina-justify ni GDL na 44 years siyang syunga? Yung TBG nyo, 44 years naging syunga? Ha? What? Valid ba yun na reason na hindi nila alam, hindi raw nila alam for 44 years? Sinong ginagago nyo ngayon yun? Sinong ginagago nyo ba kami? Ginagago nyo yung korte? Mga ibang cases, pag-usapan natin mamaya. Okay? Sabi niya, the time that Joey De Leon created 8 Bulaga, nung ginawa niya doon sa kitchen ni Tito Soto, wala naman daw siyang business. Wala daw siyang negosyo, hindi siya nagpo-produce ng shows. So, paano mangyayari na sa kanya mapupunta yung trademark? Di ba? Taxation, business,
yan ngayon ang hanapin dyan ngayon. Baka posibleng hanapin yun ng korte niyan. Asan yung business permit mo? Asan na yung tax history mo during that time? Ano yung tax history mo? Or tax record mo? O saan ka ngayon kumuha ng business permit during that time? May DTI ka ba? Kung ganun ang gagawin ng korte, maghanap ngayon ng dokumentong yan. Meron daw business at meron daw production company ay si Anusos na yung production specialist. So, yun po yung pinakapunto po nila dito. Ako po, ito naman, sabihin ko naman yung side ko, I would have to disagree. Hindi po ako abogado. Ulitin ko, Mark. Don't disagree because all of their statement, both sides is valid until someone or a judge or a Supreme Court will release a final judgment. So, sa ngayon, yung dalawang sides, tama yung mga argumento nila. So, wag kang mag-act as disagree dyan para lang para to please the immoral natics na nakikinig sa'yo na mga syungarin. Hindi ganoon dapat, Mark. Hindi ganoon dapat, models. Mag-react ka na may balanse. Huwag kang mag-react na doon lang lagi sa kabila. Kasi masyado kang halata eh. Ngayon, napapatunayan tuloy na nabubulok ka na rin, Mark, o models. So, sayang, no? Sayang. So, continue. Let's continue. Siyempre, mas maalam sa batas si Atty. Maggie. O pero, ang sinasabi ko lang din naman, yung sinasabi nila Atty. Buko at dun sa IPO. Okay? At sa mga nababasa ko sa mga articles about sa mga trademark cases, sinasabi niya na hindi naman daw yung gumawa yung may karapatan sa trademark, hindi yung gumagamit. Okay, so I would have to disagree with that. Kasi po, kunyari, ito, gawa ko na. Ayan ka na naman, Mark. Modest, nagdi-disagree ka na naman. Yan tayo eh. Kuha ko ng example sa inyo. O, ano example mo? Sige nga. Gawa ko ng trademark ngayon dito. Yan, mag-drawing ako. For example, para maano natin, yan. Mag-drawing daw siya. Sige, mag-drawing ka dyan, Mark. Ito si kunyari ito si Itzy. Yan, si Itzy ko yan, na-character. So, ginawa ko yan, akin yan, idea ko yan. Kung wala siyang katulad naman, kung wala naman ako pinagkopyahan, kunyari original idea to, akin to. Okay? Hindi porket hindi ko siya gagamitin o hindi ko siya, pero ginagamit ko siya, nagdodrawing ako, pinupost ko sa online, ginagamit ko. In the same way, sila Joey De Leon, yung Itbulaga, ginagamit nila, nag-show nga sila eh. Diba, nag-host nga sila, pinagkakakitaan nga niya yung Itbulaga eh, with the use of a different producer. Ibig sabihin, ako yung may-ari kay Itzy, pwede akong kumuha ng producer para i-produce yung show na kasama si Itzy. Ang tanong dyan, models, mayroon bang katibayan na ginawa ni Jidelian? May pinirmahan ba si Tape Inc. na kinuha lang niya as producer draw sa pangalang Itbulaga? So yun ngayon ang itatanong dyan. Posible yung itatanong dyan. Anong katibayan? Kwentong barbero? Fake news? Yun ang gagamitin ng ebidensya? So parang ganun, kukuha ko kay producer, ikaw, halika, sige, ito yung idea ko. O gawan mo naman ako ng show. O ikaw ang kikita, bayaran mo na lang ako. O pero, kahit gawan na lang show si Itzy, dahil ako yung gumawa, ako yung nag-invento, ako yung nag-drawing, at wala naman akong pinagkopyahan, original idea ko to, akin yung trademark. Mark, models, hindi lahat ang sitwasyon. Kung mayroon mang ganyan, hindi lahat ganyan. Pwedeng mangyari yan. Lalo na wala kayong formal agreement o pinirmahan sa isang produkto o sa isang pangalan. No? Sana, imagine mo, 44 years po yan. Hindi basta-basta po yan. Alam dapat ng TVG yan
kung totoo yung sinasabi mo, Mark. Kung alam nila yan, dapat nung hindi pa umabot ng 44 years, gumawa na sana sila ng dokumento para patunayan na kinuha o nirentahan nyo lang si Tape Inc. as producer para sa pangalang Eat Bulaga. No? Common sense, napakasimple. Napakasimpleng parang idea, o may idea ka na. Napaka-imposible na hindi nila alam for 44 years. Sino bang niloloko nyo? Sinong ginagago nyo? Ganun na ba niya tingin nyo sa mga Pilipino? Ganun nakatanga. Ha? Ganun pala ang tingin nyo sa manunood nyo? Sa TVG nyo? Sa AAT nyo na mga tanga, mga tsunga? For 44 years, maniniwala na hindi nyo alam? At ngayon lang kayo nagreklamo dahil may dispute kayo with the company Tape Inc. and TVJ? Sinasabi nyo bang ganun na o ganun na ka-ob-ob ang korte at saka IPO para dyan? Pinagbigyan na nga kayo pinagbigyan na ang TVJ, di ba? Ngayon, kinansel nila para lang pagbibigyan pa kayo na i-proof nyo talaga yung claims nyo. O, ayan. Di ba? Pinagbigyan na. O, ano ngayon sagot ng IPO? It's not final and executory. Napahiya na naman kayo, mga immoral natics, no? Mga cancer vlogger. Na hype, magpapakalat ng fake news. Maling balita. Dagdag pa tong TV5 na sinususulan yung mga news anchor nila na ginajustify nyo yung fake news nyo. Di ba kayo nahiya dyan? Nagsasabi pa kayo doon nung nakaraan na most trusted ang TV5? Most trusted o fake news? Oh my God. This is outrageous. Totoo lang. Ito lang comment ko dyan. Sa pinaggagawa dyan ng TV5 tsaka sa kabila, no? Na laging nagpaparinig at laging nagsasabing respect, but they never even respect the IPO and the court itself. Pinangunahan nyo, nagmamadali kayo. So, anong tawag yun dyan? Respect. No? So, yun lang po ang masasabi ko at reaction ko about sa nangyari nung nakarang araw. So, again ho, thank you again sa pakikinig sa vlog ko. Isang bagong vlog na naman na nagawa natin today na walang script. So, thank you guys! Bye-bye! See you! Ingat! God first!